So, kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo sa WPS nating mahal. So, ang video ito ay mula naman kay Philippines Trending News. So, meron ito pamagat na kakapasok lang, Diyos ko po, grabe yung ultimatum ng China. Nag-warning na sa Pilipinas, WPS, delikado na. So, yan yung panonoorin natin ngayon, guys. At syempre, bago natin simulan, huwag niyong kalimutang suportahan Philippines Trending News. Tapos, syempre, kung trip niyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag niyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, Diyos ko po. Grabe ang ultimatum ng China. Nag-warning na sa Pilipinas, WPS, delikado na. So, yeah. Hinihingal ako. Wait lang. Like, comment, share, subscribe. Start. Init ng mundo kasi. Samantala sa karagdagan pang balita mula dyan sa Malacanang, tinawag na completely unacceptable ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inihayag ng China na kanilang i-detain o ang kanilang detention policy laban sa mga trespassers sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ng Pangulong Marcos matapos ihayag ng China na kanila nang pinapayagan ang kanilang China Coast Guard na i-detain ang mga trespassers na dumadaan sa kanilang territorial waters. Hindi naman idinitalya ni Pangulong Marcos. Ang kakapal na mukha amin, tayo pa yung i-detain, tayo pa yung trespasser. Samantalang tayo na nga yung some kind may tawag dyan, proof na sa atin yan. Tapos tayo pa yung iti-trespass. Kung di ba naman hunghang, nakakapanggigil din talaga eh. Sa kung papaano ito tutugunan ng Pilipinas, lalo na ang mga Pilipinong mangingisda na naroon sa lugar. Gayunpaman, ayon sa Presidente, gagawa ng paraan ang kanyang gobyerno upang maprotektahan ang mga Pilipino. Sa ngayon, mas lalong umiinit nga ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil na rin yan sa patuloy at iligal pa rin na pananakop ng China sa ilang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Doon pa lang sa EEZ pa lang sobrang lakas na ng laban natin Tapos magpapasupi lang tayo sa kanila. Tayo pa yung tatakutin na no trespassing. Sarap talagang Samantala, magkakasanaman ang militar ng Pilipinas at India ng Joint Maritime Exercises ngayong linggo sa pagsisikap na rin na palakasin pa ang relasyon at pagtutulungan sa isa't isa. Kaugnay ito, dumating na sa Pilipinas, partikular na sa may Manila Port, ang nasa 3 barkong pandagat ng India. Pasado alas 8 yan ng umaga nitong araw ng linggo. Ang guided missile destroyer na Indian Naval Ship na Delhi at ang anti-submarine warfare corvette na Indian Naval Ship na Kiltan at ang fleet tanker na Indian Naval Ship na Shakti na bahagi din ng Indian Navy Eastern Fleet. Sinalubong nga ang mga ito ng mga kinatawan ng hukbong dagat ng Pilipinas at ng embahada ng India at mananatili naman sa bansang mga ito sa susunod pa na 4 na araw. Ayon kay So ayun, maraming thank you nga pala sa bansang India kasi yun, ang sarap sa feeling na nakikipagkaisa sila sa atin. Kasi syempre, yung India kasi biktima din sila ng bullying ng China At syempre, the more na marami tayong titindig dyan, of course, mas lalong lalakas yung chance natin na manalo, di ba? Rear Admiral Rajesh Dhankar, ang mga barkong pandagat ng India ay bumibisita sa mga dayuhang bansa upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at pinakamauhusay na mga kagawian sa mga hukbong dagat ng iba't ibang mga bansa. Dagdag pa ng Indian Navy official na mayroong magkaparehong interes ang Pilipinas at India, partikular na yan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. Bati nga sa data mula sa Central Intelligence Agency ng Estados Unidos, ang India ay isa sa may pinakamalaking militar sa buong mundo na mayroong 1.5 milyon na aktibong tauhan. 1.5 o 1.25 million sa kanila ay nasa Army, 65,000 naman sa hukbong dagat, 140,000 sa hukbong panghimpapawid at 12,000 naman sa Coast Guard. Actually, di talaga pwedeng maliitin yung India, Like sobrang, yun, totoo yun, malakas din talaga yung India. Kaya nga yung China, some kind na hesitant din sila na galawin yung India. Tapos, may mga kagamitan din kasi yung India na solid din talaga, gaya nung BrahMos missile, di ba? So again, maraming salamat India. Though, wag na. Naalala ko kasi yung pagkain nila dito. Binabalahura nila yung pagkain nila online. But, syempre, pagkain is other thing. Well, ito, pang warfare naman to or magagamit sa war, diba? So, laking saludo sa kanila. Like, men. Sa karagdagan pa nating balita, ligtas at walang galos ang 23 na mga Filipino seafarers na lula ng isang oil tanker na inatake ng Houthi rebels noong araw ng Sabado habang naglalayag malapit sa Yemen at partikular dyan sa Yemeni Port City ng Hodeidah. Ayon nga sa Department of Migrant Workers, nagtamo ng bahagyang pinsala ang naturang barko. Nagpapatuloy din ang nasabing sasakyang pandagat sa paglalayag patungo naman sa sunod na daungan. Sinabi din ng ahensya na masinsinang nakikipag-ugnayan ang kanilang opisina sa International Maritime Authorities, shipping companies at local manning agencies kaugnay pa rin sa estado ng barko at mga sakay na Filipino seafarers
seafarers na naglalayag doon sa high-risk areas at warlike zone sa Red Sea at Gulf of Aden. O iniugnay at iniulat nga ng Estados Unidos, partikular na ng US Central Command, ang naturang pangyayari dakong alauna ng madaling araw noong ika-18 ng Mayo nang maglunsad ang Houthi rebels ng isang anti-ship ballistic missile sa Red Sea na tumama naman sa empty wind na isang oil tanker na pag-aari at ino-operate ng Panamanian na Flag Greek. Nagmula ang oil. Ito din kasi yung some kind other side of mga seafarers or mga seaman. Ang akala ng mga tao or mga kamag-anak na kesyo, seaman yan, mayaman yan, ang kuripot-kuripot, di man lang makabigay ng Pero hindi nila alam yung mga ganitong mga situation like this na seaman nga sila, malaki yung kinikita nila. Pero yun, nasa foreign waters sila, men. Like anything na mga sigalot dyan sa sa katubigan ng ibang bansa ay syempre madadamay ang mga yan. Malaking risk yun sa buhay nila, especially dun sa Somali, yung mga pirata doon, nakakatakot din yun, di ba? But marami pa rin talagang seaman na sumusugal doon, mga Pinoy seafarers, para lang matustusan yung nila, mga pangarap nila para sa pamilya nila, or yun, maibigay nila yung mga pangarap nila para sa mga pamilya nila. Hindi para sa mga kamag-anak na ipinang-iinom lang, ha. Di ba? Ito lang. Tanker sa Russia kung saan ito ay nagkarga ng langis patungo naman ng China. Wala namang napaulat na nasugatan o nasawi sa panibagong pag-atake ng Houthi rebels sa mga barko na naglalayag sa naturang parte ng karagatan. Ang China ngayon, mga sangkay, ay nagwawala na sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Yan, courtesy kay Sangkay Janjan TV. Support niyo rin yan. At maging, mga sangkay, ang mga banyagang nagnanais na pasukin po o dumaan sa karagatang yan, ay sinasabi po nila na ikukulong daw po nila, mga sangkay. So ang katanungan dito, bakit nga ba ganito kahigpit at ayaw na ayaw po ng China, mga sangkay, na pinapasok po ang sinasabi nilang teritoryo nila na inaagaw lang naman po sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa na nakapaligid po sa South China Sea. Then Siyempre for me, it's because ganid talaga sila. Diba? They're ganids. China invasion of West Philippine Sea. Root of all evil is access to oil and gas. Na mag-usapan na po natin ito, mga sangkay, noon na ang dahilan talaga kung bakit ganito kasama ang China dyan sa West Philippine Sea ay dahil po sa kasakiman nila sa oil at gas. Yan lamang po ang pakay nila. Wala nga po silang pakialam, mga sangkay, kung masira man ang corals, masira man ang iba't ibang klaseng yaman ng karagatan na ito. Ang mahalaga para sa kanila, ma-invade po nila ang buong area ng West Philippine Sea or South China Sea. Yan talaga. Yung ma-invade talaga nilang buong South China Sea. Pero, ang gusto ng ibang kababayan natin, yung mga Filipino pro-China, ibigay na sa China yan para walang gulo. Yun yung gusto ng China eh. Yung walang gulo para makasave sila. 'Di ba? Gusto nilang angkinin yung South China Sea kuno or yung West Philippine Sea natin. Nang libre, gamit ang pananakot, gamit lang ang pananakot. Tapos yung mga pro-Filipino natin, pro-China Pilipino natin dito, ibinibigay yun. Ang swerte naman ng China, men. 'Di ba? Isip-isip din na. Maangkin po nila, mga sangkay. Maangkin po nila ang oil at gas kasi napakayaman po nito pagdating sa oil dyan sa West Philippine Sea. Tama. At nag-umpisa na nga po sila, mga sangkay, na higupin o sipsipin, mga sangkay, ang yaman nito sa oil sa karagatan na ito. Grabe. Tingnan po natin ang balitang to. With the Malampaya gas field's expected depletion in 2027, a think tank stresses that the Philippines has to develop new sources of energy to keep Luzon's lights on and prevent the economy from stagnating. A possible source of oil and natural gas, the West Philippine Sea. Totoo po yan, mga sangkay. Matagal na pong usapin yan. Pagdating sa oil and gas, ang pinakamagiging source din talaga natin, dyan po sa bakuran natin, dyan sa West Philippine Sea. Diba? Yung malapit sa atin, hindi po yung buong area ng West Philippine Sea. Kaya nga lang, mga sangkay, sa ibang parte ng West Philippine Sea na nasasakop po ng tinatawag na exclusive economic zone, hindi po China. natin yan nabantayan. Nagulantang na lang tayo. Marami na pong China nag-claim. basis. At napasok na po ng Vietnam. At ngayon, mga sangkay, ang China masyado pong aggressive. 'Di ba? Ganyan sila kaganid. Siguro ito din yung isa sa I don't think mali siya. But ito yung something na natin Pilipinas na hindi natin natuunan ng pansin yan. Ngayon lang na may mga taga-ibang bansa na biglang tumapak talaga siya na like, uy, sa amin yan. 'Di ba? Pero dati, or ewan ko, may mga na ba guys, may mga research na ba na ginagawa yung kapilipinuhan natin dyan or yung mga Filipino experts natin dyan, dati pa, bago pa man yan
tapakan ng Vietnam or ng China? Paki-comment nga sa baba. Wala akong gaanong info about dyan. Tuloy. Akay po nila, wala pong iba kundi oil and gas. Kaya nga po sinabi po dito sa title nila mga sangkay, root of all evil is access to oil and gas. Grabe, no? According to data from the Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies, Wayon ba the yan? whole South China Or Sea has an AN? estimated 190 trillion cubic feet of natural gas reserve and 11 billion barrels of oil reserve. Grabe, tingnan nyo to. Ganyan po katindi mga sangkay. Kaya ayaw pong mamigay nitong China. Bakit? Aba, pag napakinabangan po nila itong ganito kayaman pala mga sangkay, itong South China Sea or West Philippine Sea, eh di tiba-tiba po sila. Ayan po. Tama. Pagdating sa natural gas reserve sa buong South China Sea or West Philippine Sea, umaabot po ng 190 trillion cubic feet natural gas ang mayroon po. Grabe, no? Milyon! Tapos ibibigay natin ng libre. My goodness, kawawa ang sunod na henerasyon, men. Sa West Philippine Sea. Or kahit ngayon siguro, mabutan Kabuuhan na natin. yun mga sangkaya, yung kabuuhan. At pagdating po sa oil reserve, ayon po dito, pumapalok po sa 11 billion barrels oil reserve. Kung kaya't mga sangkay, itong West Philippine Sea, pinag-iinteresan ng gusto ng China. At ayaw po talaga nila Diba? mapunta sa iba. At gagawin po nila ang lahat mga sangkay para po talagang mapasa kanila yan. Ganyan po ang ginagawa ngayon ng China. Lakas ng trip ng Lumalaki ang China. populasyon nila. Malaki yung bansa nila. Malaki ang pangangailangan ng ekonomiya nila. At kung mayroon po sila nito, hindi po mapapabagsak ang kanilang bansa pagdating sa ekonomiya. Kung kaya't itong discovery, okay, itong na-discover ng mga scientists na may naka-reserve pala dyan na ganung karaming oil and gas. Kaso lang, late na nga tayo, naunahan tayo, men. Kaya, hindi naman siguro tayo naunahan kasi before pa man pumasok yung China niya dyan, sa atin na naman yan, sa atin na naman na yan. Diba? It's just, lang siguro. I mean, the correct word is nang agaw or nang nakaw. Diba? Reserve. Ito po yung pinangahawakan ngayon ng China. Pansinin nyo, paikot-ikot po dyan yung China. Lahat, mga sangkay. Ang hindi lamang po nila mapasok, itong teritoryo na hawak na ng Vietnam. Bakit? Hindi po nila mapapasok yan. Dahil bantay sarado na po ng Vietnam. Nakapwesto na po ang pwersa ng Vietnam. While tayo, Pilipinas, Wala ang naging talaga. problema po kasi natin dyan, naging busy po tayo sa matinding awayan ng politika. And we forget, Shit. Real talk yun. Real talk talaga yun. Nakapokus ang natin dito sa inside, men. Like, yun. Imbis na mga politiko natin yung magpapaunlad sa bansa. Sila mismo yung nag-aaway para sa posisyon, para sa pwesto. 'Di ba? Tapos yung ibang politiko pa, hindi ko nila lahat. Yung ibang politiko pa, sariling interest lang yung parang nila habol dyan sa politika. 'Di ba? Siguro yung iba to pull some strings, yung iba para magawa yung mga gusto nilang gawin, yung iba pera-pera lang. Hindi talaga yung, or kung meron mang mga nagtatrabaho talaga mga politiko na para talaga sa bansa, konti lang, men. For sure, agree kayo dyan. 'Di ba? Or siguro marami. Or depende, wala din naman tayong statistics kung sino nga ba yung mas marami. Corrupt politicians or yung mga tapat sa bayan politicians. Kayo ba, comment nga kayo sa baba, guys, kung sino yun or alin yung mas marami. Corrupt politicians or mga tapat na politicians. Comment down below. kalimutan po natin yung part na yan. During Ferdinand Marcos, mga sangkay, itong Yan. area natin, ito po yan mula dito. Yan, itong 200 tingnan nyo na lang mile. mga sangkay, yung arrow. Yan po yung sa atin Ito, na to Sabah. Ito lamang po yung kiniklaim natin. Dito may mayamang gas and oil reserve din. Pero hindi na po natin kiniklaim yung buo. Pero yung China, mga sangkay, halos talaga. buong West Philippine Sea kanila daw. Ayun daw po yan sa kasaysayan nila. Ganun po sila kalupit, mga sangkay. Grabe. Pero ang pakailan po talaga kasaysayan nila yan. dyan, walang iba kundi ang oil and gas. While according to the Department of Energy, an estimated 12,158 billion cubic feet of natural gas reserve and 6,203 million barrels of oil reserve can be found in the West Philippine Sea. Ayan. Ito na po yung tinutukoy mga sangkay na part natin. Yung part ng
exclusive economic zone. Yung natural gas reserve Yung China kasi, ini-study nila kung gaano karami yung makukuha nating oil and gas dyan sa mismong nasa loob ng 200 nautical miles natin. Tapos siguro, nung makita ng China na, oh my God, sobrang dami niyan. Huwag na lang nating ibigay sa kanila yan. Sa atin na lang yan. Yan ba, umandar yung pagkaganid nila. Siguro, umiral yung kademonyuhan ng utak ng China, gumalaw. natin dyan ay umaabot po sa 12 billion cubic feet Grabe. natural gas reserve. Billions At pala. mayroon po tayong 6 million mahigit na barrels ng oil reserve. Dyan po sa West Philippine Sea. Grabe, Itong sakop men. po ng bakuran natin. Pero ayaw pong pumayag dyan ng China. Kasi sinasabi po nila, kanila daw po yan. Siyempre, Maging as yung always. West Philippine Sea na nasasakop na natin, kanila din daw. Aba, ganun po kalupit itong China. Ganun po kagahaman itong China Kulang na lang sakupin yung entero Pilipinas eh. ng mga sangkay. Again, yung kabuuan na gas dito ay 190 trillion cubic feet. At mayroong 11 billion barrels ng oil reserve. Grabe. Pero dito sa West Philippine Sea, yung sakop na po ng EEZ natin, mayroon po tayong 12 mahigit na Oh. billion cubic feet natural gas reserve. At mayroon po tayong 6 million barrels oil reserve. Ganyan po karami. E di ang yaman ng Pilipinas kapag nakuha po natin yan. Kaya nga lang, Ang nakakatakot niyan, kung if ever makuha ng Pilipinas yan, tapos kukurapin lang din ng mga politiko, wala din. 'Di ba? Toink, toink, magulo mga sangkay ang sitwasyon. Dahil po dito. Kaya nga po, ang ugat ng kasamaan, mga sangkay, dyan sa West Philippine Sea nitong China, Oil walang and iba gas. kundi itong oil and gas Yeah. na pinag-iinteresan po nila. inside the Philippines' exclusive economic zone as of 2021. The problem Grabe. is that most energy companies have refrained from bidding for service contracts because of the risks that China's aggression brings. Raymond Powell, a fellow at Stanford University's Gorchanaut Center for National Security Innovation, says China has prevented the Philippines from exploiting its own oil and gas reserves inside its exclusive economic zone through the effective use of threats and coercion. He says that this has essentially made it seem too risky or costly to engage in legitimate oil and gas exploration activities in the West Philippine Sea, even when the Philippines has the exclusive right over its resources inside its exclusive economic zone. Okay. Diba? Grabing balita yun. Ngayon mga sangkay, na alam na po natin ang ugat ng kasamaan na itong China. Ito pong oil and gas na nasa West Philippine Sea. Ano po ba ang inyong opinion mga sangkay? I-comment niyo po sa So, yun guys. So, yun guys. Comment down below your opinion. Kita nyo naman yun. Yun yung some kind, isa talaga Though alam na din naman natin yan na yan nga talaga yung habol ng China dyan sa katubigan natin, sa West Philippine Sea natin. Kahit na alam nila na nag-e-exist talaga yung 200 nautical mile EEZ each some kind country. But yun, hindi nga yan nire-respect ng China. Kasi nga siguro, umandar yung nila kasakiman or kagridihan or kaganiran nila. Kasi nga naman men. Sobrang laki ng China men. Di ba? Kaso lang, ang nasa paligid ng China, lupa. Di ba? Dito lang talaga sa part na ito, yung sa may parting Taiwan at dito sa South China Sea kuno. Yan na lang talaga yung dagat nila. So, samkay nang hihinayang sila ba? Sana yung China nakalutang na lang dun sa dun sa may Antarctic para solo niya na yung dun. 'Di ba hindi yung ganto na sobrang obvious, sobrang laki ng South China Sea daw tapos aangkinin nila lahat. Di pwede yung ganun men. Anong ibibigay nila sa atin yung 12 na lang? 12 nautical mile na lang. Hindi naman pwede yun. May sinusunod naman tayo na international laws or pangkalahatan ba? Kaya nga meron tayong mga international laws para sundin ng buong bansa para maiwasan din yung mga alitan, girian or whatsoever. Kasi kung walang international law men, mas magulo. Mas gugulo ang mundo. Kaya nga nagkagulo tayo ngayon kasi itong China hindi nila sinusunod yung international law. 'Di ba? We as a Filipino, we Philippines, kung if ever man natalo talaga tayo ng China dyan sa West Philippine Sea, syempre i-respect natin yan. Diba? But syempre, needed pa rin talaga ng mga valid basis yan. For example, like that.
paliwanag nyo, 200 nautical mile naman yan. Bakit nyo naman nasabi na matatalo kami dito? Diba? May mga ganun mga aspects din na dapat tingnan. Kasi baka yan, ganyan, kung natalo talaga tayo that time, syempre malaking question din yon. Diba? But itong China, parang history lang yung pinagbabasihan nila. Grabe yung ganun na wala ngang naka-document. So tayo, pwede din pala nating sabihin na noong 1500s pa lang, year 1500s pa lang, na-discover na yan ng mga kaluluhan natin. Pwede pala nating sabihin yung ganun. Di ba hindi naman? Yun yung isa talaga sa nakakaasar dito sa China, kasi harap-harapan, napang-oogags, napanlalamang. Akala talaga nila yung Pilipinas hindi lumalaban. Kasi nga, nabibaby din nung time ng mga past administrations na naibigay din yung kagustuhan nila. Di ba? Pero ngayon, wala. Malas sila. Naninindigan yung mahal na presidente natin. Kaya makikipagmatigasan talaga yan. Diba? Good news na rin kasi dumadami na rin naman yung nakasuporta dyan sa pagbawi ng WPS. Sana mas dumami pa tayo at mabawasan yung mga pro-Philippine, pro-China kasi nakakalungkot yun eh. Sabi nga ni Sangkay ganina na hindi natin nafokusan yung WPS dahil sa yung mga politiko natin, inuuna pa nila yung bangayan, awayan, girian dito sa loob. Tapos ngayon, naulit na naman. Meron na namang girian dito sa loob, di ba? Mga ganyan ba? So, ewan ko kung nung pinaglalaban nila, para ba talaga sa bayan or para lang sa posisyon, di ba? So, yun yung nakakalungkot. Sana naman yung natin, mga politiko natin, maging sila ba? Maging honest sila sa lahat. Di ba? So, yun lang naman muna. Again, Philippines Trending News, support nyo yan. Tapos, ang kay Janjan TV, support nyo yan. Also, Philippine IC. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Comment down your opinion below, guys. Then, subscribe. Philippine IC is out.